Sa ating linya ngayon si Attorney Greg Pua, ang Executive Director po ng LTO. Gandang umaga po, Director. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Opo. Director, ano po ang inyong latest dito po sa paghahagilap po ninyo nitong owner ng isang Cadillac Escalade na kulay puti na gumamit ng number 7 plate at lumabag po sa bus lane regulation? Opo. Manong Ted, malapit na natin tong matunton kasi mas na-narrow down po natin yung listahan kasi bukod po dun sa ating dun sa listahan po natin na white Cadillac, nilimit po natin yung year model base po dun sa picture na nakita natin doon sa video. And ang napagtanto po natin is 2015 to 2020 po itong model na ito. Pero just now po meron tayong update na baka sa 2016, 17, 18 na lang po ito. So less than 5 na lang po ang ating tinitignan, but still we are coordinating with other office na baka po meron silang video na nakita itong sasakyan na ito dati para baka ginamit niya yung plaka niya noon na yung talagang plaka niya noon time na yon, Manong Ted. Yung talagang plaka niya noon, anong po ibig niyo sabihin, sir? Yung talagang authorized plate niya po, Manong Ted po. Okay. Baka yung based on the appearance, hindi yung 7 yung gamit niya, yung talagang plaka niya, mas mapapadali, mas malalaman na po namin po kung sino po itong may-ari nito. Are you still claiming today ang LTO na fake yung plaka na nakakabit doon sa Escalade? Opo, hindi po ito inisyo po ng LTO, Manong Ted. Opo, no. When you say hindi inisyu ng LTO, paano mo masasabi na fake kaagad ito kung hindi mo pa nga mismo nakikita actual yung plate number o nahahawakan man lang ito? Base po doon sa appearance po ng plate number po doon sa nakita natin sa video. Wala po siyang security features na meron ang isang plaka na iniisyo po ng LTO, and the design for protocol plate hindi rin po ganun po. Hindi po ito ang design at gawa ng LTO. Hindi ito ang design at gawa ng LTO sa bagong series. Even the old series po, Manong Ted, kasi makikita nyo po nakalagay doon 19th Congress eh. So etong 19th Congress po na ito, wala po kaming ganong design, Manong Ted. Okay, sige. So kitang-kita po sa visuals nito na may nakalagay na 19th Congress. Opo, Manong Ted. Okay. Ito hubang plate number nito, back to back? Doon sa video po, opo, 7 sa harap, 7 sa likod po, Manong Ted. Okay, sige. So, sa ngayon po ang claim ho ninyo, ito ay fake, no? Sa mga oras na ito, nabanggit nyo, liliman na lang ang inyo pong inaaral na puti na Escalade model. Opo, Manong Ted. Okay. Sige, how soon will you announce kung doon sa 5 na ito ay naandun nga itong ating hinahanap? Within the day, Manong Ted, we will be able to locate this owner, Manong Ted. Okay. Ito pong pagsuri ninyo sa mga records ng mga Escalade na ito, na-check nyo na rin yung pong mga kaukulang importers nito kasi wala naman itong local dealer, di ba? Wala po. We are on it na po, Manong Ted, doon sa 5. I-check na po namin kasi kahapon po na nasa 15 pa kami, nasa 12 to 15, ngayon nasa 5. We will now check the importer of this file. Opo. So dito po sa inyong pag-check sa lahat na po ng mga Escalade na ito, inyo na bang sinama yung pagsuri ninyo kung tama ba ang mga dinaanan nito na proseso sa pag-import nito? Kasama na po yun sa aming pong titignan, Manong Ted. Kasi naging issue rin po ito dati doon sa Bugatti, yung importasyon na dumaan po sa hindi tamang proseso. So dito po sa 5 ito, matutukoy din po natin yung kahit na po sabihin na natin na hindi sila involved dito po sa 7 plate na ito, pwede rin po malaman ninyo kung yung bang mga Escalade na yan ay nagbayad ng tamang buwis? Opo,
makikita rin po natin po yun, Manong Ted, kung meron pong certificate po galing po sa customs. Opo, kasi kung paano nga ito na irehistro, di po ba? Opo, Manong Ted. Okay, sige. So, ito pong 5 ito kaninyo, ito ba'y nakarehistro lahat sa Metro Manila? Yes, Manong, yes. Opo. sa lahat po nakarehistro po sa Metro Manila. We have the address, Manong Ted. I'm sorry, the address nila is Metro Manila, pero I'll double check po, we will double check kung saan po ito registered. Okay. Meron ba dito sa 5 ito na rehistrado na pag-aari po ng opisyal ng gobyerno? Wala po, Manong Ted. Okay. Meron ho ba din ditong mga nakarehistro na mga negosyante po na pamilyar ang mga pangalan? Wala po, Manong Ted. Okay. Sige. So ito ho bang mga Yung iba po kasi korporasyon din eh. Korporasyon. Okay. Opo, yes sir. Opo. Yes sir. Opo, maaari pong korporasyon. So ito ho bang mga rehistro po nito ay updated? Ito ho ba yung mga first owner o ito ho ba ay gaya po ng ating ngayong kampanya, mga segunda mano o nabili po sa mga car exchange? Yun, kasasama na po namin yun sa ating investigation, Manong Ted. What we have now is yung list ng updated registered owner ng mga sasakyan po. Okay, sige po. So magkakaalaman po tayo. Sige, so aabangan po namin kung yan po within the day. And thank you po for the information, Director. Kumusta na po? Salamat po, Manong Ted. Kumusta po, Attorney, yung ating, kasi nagkaroon ho kayo ng konsultasyon with different stakeholders po dito nga sa binubuo ninyong panibagong memorandum tungkol po sa pagpaparehistro ng mga segunda manong sasakyan. Kumusta po? Ano na po ang latest, sir? Last week po, meron po tayong first public consultation. And today, later po, alauna, meron din po tayong another consultation po with, ito naman, involving the bank and other financial institution. Tapos, nag-invite din po tayo ng mga interested pa po na mga parties like buy and sell businesses po. If you could attend, if maka-attend po kayo, Manong Ted, para maano po namin yung inyong suggestion po. Opo. So kasi po doon sa last hearing po ninyo, naandun po yung mga sa Motorcycle Dealers Association at ilang pang mga transport groups. Wala ho bang organisasyon o samahan itong mga car exchange? Ito hong mga nakikita ho natin na nagbebenta, yung mga kanila pong pwesto bentahan ng segunda manong sasakyan? Yung asosasyon po, wala po tayong alam na asosasyon dahil una-una hindi po sila nakaregister po dito sa atin, hindi sila accredited sa atin sa LTO. But we will take that opportunity po today, kung may punta po na buy and sell, then we will ask them para po malaman na po natin yung asosasyon nila, ma-invite natin sa susunod po na mga public consultation. Okay, sige po. So maganda nga ito, talagang inyo pong tinatanong ang lahat po na maaapektuhan dito po sa isyong ito. So doon po sa usapin po ng consultation po with our honorable legislators, kasi ang pinagbabasehan nyo naman dito batas po. Kumusta po, ano po ang feedback doon? Opo, nung first consultation po, in-invite po namin si Congressman Busita po na umattend din po siya. Meron din po siyang mga suggestion para po doon sa ating amended administrative order. But we will continue to invite and coordinate po with our legislator po para dito sa issuance ng amended administrative order. Okay, sige po. So habang kayo po ay nag-aaral pa sa panibago pong AO na ito, sa lahat ng mga magpaparehistro po ngayon, mag-change ownership na mga late na po, wala mo na multa, ano po? Wala po yung multa na nakalagay sa administrative order, Manong Ted. But dati po kasi meron na po itong multa, nagbabase po sa date of notary of the deed of sale. So pero very very minimal po. I think it's only 150 to 300. Okay, sige po. So meantime po, ito muna pong iiral na inyo pong panuntunan. Sige po, kami po ibalitaan ninyo, Director, kung sakasakali po na kayo may update para po magamit natin pong ating programa sa pagpapalawak po ng informasyon.
Maraming salamat po, Manong Ted, sa pagtulong po sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Apo, thank you. Si Attorney Greg Pua, ang Executive Director po naman ng Land Transportation Office.